Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At bago po tayo dumako doon sa ating pong pag-aaral po ng salita ng Diyos, greetings po muna tayo. Unahin po muna natin si Alan Ski. Ito ang kanyang komento. Napakaganda yung ating huling upload na kung saan ay naunawaan po nila. Sabi niya, amin po kapatid, may biyaya naman kaming natutunan sa iyo. O, diba? Tayo po ay may natutunan kay Kristo kung tayo nag-aaralan. Ano? At ito pa ho, mula po kay Willie de la Cruz. Tama po, Brother Owen. Ang sinuman na kay Kristo Jesus ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Amen. Okay? So, salamat. Kasi nga po, yung nagpapatuloy pa sa kasalanan, kampon yun ni Satanas. Ano? At ang pangatlo naman po, ating din i-greet. Ano? Sabi po dito ni Michael Austria. Salamat, brother, sa pagbahagi ng mga aral ni Kristo Jesus at sa pagpapaliwanag ng kalinawan. Yan. So, naliniwanagan po tayo kapag may nagpapaliwanag po ng tama. Ano? Ayon sa diwa ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi nga po, kung hindi tayo kadiwa ng ating Panginoon Jesucristo, paano natin malalaman yung katotohanan? Okay? So, ngayon, magpatuloy na po tayo. At yan po ang una nating ginawa para doon sa mga ating mga ina-upload, meron naman pong nakakaunawa. Ang problema po dito sa ating bibigyan po ng talakay ngayon, sa pangatlong pagkakataon, parang talagang tumitindi na hindi talaga nakakaunawa. Pero narito po tayo para suportahan pa natin siya. Nang sa ganun ay hindi mapahamak ang kanyang kaluluwa. Kasi sayang naman po kung hahayaan na natin. Ngayon, ating basahin ang kanyang komento. Sapagkat itong ating pinag-aaralan, yung salitang matuwid ay talagang hindi matanggap. Kasi aral ni Kristo po yung salitang matuwid. Kapag natutunan mo yung aral ni Kristo, magiging matuwid ka. Kasi sinusunod mo yung aral ni Kristo. Kaya nagiging matuwid ka. At the same time, lumalayo ka sa kasalanan. Okay? So basahin natin ito. Sabi po ni Reyes Renato, sa tatlong pagkakataon na bibigyan po natin ng sagot at magandang paliwanag at magandang kasagutan dito pa sa kanyang idinagdag na komento. Nang sa ganon ay hindi lang ito para sa kanya, para na rin sa lahat na ganito ang kaisipan. Basahin natin. Sabi po dito, Brother Owen, nire-respeto ko po unawa ninyo. Pero, taluwas po talaga sa unawa ko, ang sarili po natin ang gawin nating halimbawa. So, ito po yung kanyang kaisipan. Kasi sabi niya, yung sarili daw natin ang dapat maging halimbawa. Hindi po, si Kristo ang dapat maging halimbawa na dapat natin sundin dahil si Kristo ay matuwid. Malinaw po ba? Basahin natin ito sa unang Juan 3:7. Mga anak, huwag kayong padadaya kanino man. Ang sinamang gumagawa ng tama ay matuwid, tulad ni Kristo na matuwid. Yan. Kaya dapat ang katuwiran at salitang matuwid, katulad ni Kristo, lumalakad ka rin sa kanyang katuwiran. Amen? Kasi napapag-aralan naman natin, si Kristo po'y matuwid. At dapat natin sundin yung kanyang sinasabi at itinuturo. O ngayon, isunod pa natin itong kanyang komento. Lino pa rin natin ito. Sabi po dito, ako po ay nilinis at natubos ng dugo ng Panginoong Hesus sa aking mga kasalanan sa pamagitan ng aking pananampalataya. Ngunit, ang pagbabago ko po ay hindi instant. Nakalipas po ang maraming taon dahil sa salita ng Diyos, ako ay unti-unting binabago at hindi na nagpapatuloy sa dati kong mga kasalanan. Pero may mga bagay na ayaw kong gawin, pero nagagawa ko pa rin. At meron akong gustong gawin na hindi ko magawa. Kaya sa aking pagdalangin sa Diyos, ako ay humingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Dahil tapat ang Diyos na tayo ay kanyang patatawarin kung tayo ay magtatapat, confession, sa ating nagawang kasalanan. Praise God. Okay. So tama naman po, kung hihingi ka ng tawad sa Panginoon, patatawarin tayo. Pero kapag sinasadya mo na yung kasalanan, huwag ka mag-praise God. Kasi yung ginagawa mo pang kasalanan, nagpapatuloy ka pa, ay ibig sabihin ba, yung ginawa mo ang kasalanan ay kaya nga pinatawad Pag pinatawad, hindi mo na uulitin. Di ba?
Kaya pagdating ho sa pananampalataya, may pagsuway yan. Unang pagsaway, pangalawang pagsaway, itatakwil na. Ano ho? Ibig sabihin may pangatlo pa ba? Basahin natin ang talatang ito para malaman natin. Kasi po iba yung pananampalataya na itinuturo ni Kristo. Kaya basahin natin ito. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo sa Tito 3:10. Sabi dito, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Di ba? Unang pagsaway, dahil mali ang pananampalataya mo, okay, patatawarin ka. Tandaan po ninyo ha, ito ay isang bagay na dapat nyo malaman. Sa ikalawang pagkakataon, hindi ka pa rin natuto, yan, itinatakwil na po. Bakit? Hindi nagbabago di ba? Basahin natin sa ibang salin. Ano po ang sabi sa ibang salin? Pagsabihan mo ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa, itakwil mo siya kung pagkatapos ng 2 babalay, hindi pa rin siya nagbabago. Nakita po ba ninyo ang talatang ito? Kung hindi ka pa rin po nagbabago at naituwid ka na, itatakwil ka na. Ibig sabihin, ang Diyos po nagsasalita sa mga bagay na yan. Kasi sinalita yan ni Pablo kay Tito para mapakinggan nila ng mga hindi Hudyo. Si Tito ay isang hintil o hindi Hudyo. Ibig sabihin, hindi siya kalahing Hudyo, kaya sinusulatan sila kung sakaling sila'y nagkaroon ng pananampalataya, tapos sa pakalawang pagkakataon, sumuway pa rin sila, ay inaalis na yun sa samahan para hindi sila makahawa sa mga pananampalataya ng iba. So tama naman po yung iba nagsasabi kapag nakikigulo lang yung mga pananampalataya, talagang hindi na isinasama. Pag itinutuwid siya at hindi pa rin nakikinig. Ngayon, binigyan ko lang kayo ng insight sa ganyang bagay patungkol sa pananampalataya. Ngayon, ililinaw pa na natin itong kanyang mga sinasabi. Para bang ang kanyang kasalanan, nung sabi niya may pananampalataya sa Diyos, unti-unti niyang binabago ang kanyang sarili dahil sa salita ng Diyos. Tama naman po. Pero sa pagkakataon daw ito, na kung talagang binabago na, sabi niya, ito yung naging impact sa sarili niya. At ito ililinaw natin. Pakinggan nga natin itong impact na ito. Sabi niya, may mga bagay na ayaw kong gawin pero nagagawa ko pa rin. At meron akong gustong gawin na hindi ko magawa. Kaya sa aking pagdalangin sa Diyos, ako ay humingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan dahil tapat ang Diyos na tayo ay kanyang patatawarin kung tayo ay nagtatapat sa ating mga nagawang kasalanan. Praise God. Tandaan mo, once na ikaw nga ay humingi na ng tawad sa Panginoon, pinatawad ka na. Ngayon, kung uulit-ulitin mo pa rin yung ginagawa mong kasalanan, sabi mo nga, unti-unti kang nababago. Tapos babalik ka na naman, hindi ka na nakaalis sa iyong nagawang kasalanan. Kasi nga, dapat mong malaman, ang pagiging matuwid, naturoan talaga ng aral at turo ni Kristo. Yun ang ibig sabihin diyan. Parang ganito yung nangyari kay Apostol Pablo. Parang kinukumpara mo yung dating kalalagayan ni Apostol Pablo. Ganyan din po. Tandaan mo, kung ganyan ang dati mong kalalagayan, huwag ka nang babalik. Si Pablo ganun na ang dating kalalagayan, ikinuwento niya. Later on, hindi na siya bumalik doon. Diba? Pakinggan mo ito. Meron ako ngayong i-share sa inyo na kung saan kahalin tulad itong iyong sinasabi sa mga sulat ni Apostol Pablo. Intindihan natin ito. Gusto kong malaman mo ito. Babasahin ko lang dito sa ito, nakita ko na. Sa Roma 7:15. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Dadapwat kinapaputan ko, iyon ang ginagawa ko. Palitan natin ng ibang salin para mas maintindihan natin. Ito medyo malalim, di ba? So, punta tayo sa isang salin. Sabi dito, hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Pero ang bagay na ayaw kong gawin ay siya kong ginagawa. Di ba kaugnay ito mga talatang ito na ating binasa? Alam niyo po ba si Apostol Pablo, ganyan ba ang kanyang kalalagayan habang siya ay nasa pananampalataya? Habang siya ay nasa kautusan ni Kristo? Hindi po.
Dapat yung malaman, yung sinabi ni Apostol Pablo dito, yung dati niyang kalalagayan. Kaya wala siyang magawa. May gusto siyang gawin, hindi niya magawa. Bakit? Dahil alam niya na kung saan wala pa siya sa kautusan ni Kristo. Yan ang tandaan mo. Bagamat si Apostol Pablo may kautusan yan. Bakit? Mamaya papaliwanag ko sa iyo, no? Ngayon, para maintindihan natin itong mga bagay nito, babasahin ko sa iyo ito, ha? Puntahan natin itong talatang ito para maintindihan mo yung dati niyang kalalagayan. Ang sabi po dito, Romans 7:9. At nang isang panahon ako'y nabubuhay na walang kautusan. Datapwat nang dumating ang utos ay muling nabuhay ang kasalanan at ako'y namatay. Ano ibig sabihin po dito sa talatang ito? Medyo malalim ang pangunawa dito, no? Kaya ating bibigyan ng ibang salin. Pero bago ko puntahan ng ibang salin, sabi po dito, no? Nang isang panahon. Ibig sabihin isang panahon, nung unang panahon ng kanyang kalalagayan. Nabuhay siya ng walang kautusan. Ganun bang kaisipan natin? Wala ba siyang kautusan? Nung siya nasa lahing Israel, ang kanilang pong palatuntunan mula sa simula, kahit po yan ay 8 araw pa lang, tinutuli na sila. Kasi yun ay utos sa kanilang mga ninuno. Ibig sabihin, alam nila yung utos. Bakit sinasabi dito na wala siyang kautusan? Ibig sabihin, wala siyang kautusan kay Kristo pa. Yan ang ibig kong sabihin. Basahin natin sa ibang salin para maging maunawaan po natin. Ano ho? Ito ang sinasabi po. Diyan din po sa Romans 7:9. Noong una, tandaan mo, noong una, ang sabi niya, nabuhay akong nang walang kautusan. Pero nang malaman ko ang kautusan, nalaman kong ako'y pala'y makasalanan at nahatulan ng kamatayan. O balikan natin yung 15. Baka nagkakamali kayo na sa pangunawa, no? Ito ang sinasabi diyan. Na kung saan nung una, hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto niyang gawin, ay hindi niya magawa. Bakit? Kasi nga walang aral pa ni Kristo yan. Kaya nga sinasabi pa niya dito, pero ang mga bagay na ayaw kong gawin ay siya kong ginagawa. O ibig sabihin yung kanyang ginagawang masama. Ayaw naman talaga niyang gawin yun eh. Pero nagagawa pa rin niya. O, pansinin niyo dito, sinasabi dito ni Apostol Pablo, hindi niya maintindihan sa kanyang sarili. Dahil ang mabubuting bagay na gusto niyang gawin, hindi niya magawa. Bakit? Bakit hindi niya magawa? Ay katulad po ninyo. Si Apostol Pablo, yung dati niya ding kalalagayan, ay hindi niya magawa. O diba? Bakit? Kasi nga wala pang aral at turo ni Kristo. Ang kanyang sinusunod yung aral ng mga Israelita mula kay Moises. Pero dito, kung mapapansin ninyo, sinasabi niya para wala siyang kautusan, di ba? Balikan natin yung 9. Kasi ang sinasabi dito sa 9, nung una, nabuhay akong nang walang kautusan. Di ba? Maliit pa lang yan, may alam na niya yung kautusan eh. O alamin natin sa kanyang paliwanag. Siya mismo ang magpapaliwanag niyang mga bagay na yan. Tingnan po ninyo ang kalalagayan ni Apostol Pablo. Kasi magkakaroon talaga tayo ng maling pangunawa kung hindi natin inuunawa ang kasulatan. Yung sinasabi kanina, bago natin basahin yan yung Pilipos 3:5, ang sabi niya dito, balikan natin itong Romans 7:9. Nung una, nabuhay akong nang walang kautusan. Nabuhay ba talaga si Apostol Pablo na walang kautusan? Sinasabi po dito sa 3:5, may kautusan po siya. O alamin natin. Sapagkat noong 8 araw pa lamang ako, ay tinuli na ako. Isa akong Israelita na mula sa lahi ni Benjamin. Kaya, kung pagiging tunay na Hudyo ang pag-uusapan, talagang tunay akong Hudyo. At kung pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo naman ang pag-uusapan, talagang sinusunod ko ito dahil paraseyo ako. O di ba? Isang paraseyo si Apostol Pablo, alam niya ang kautusan mula ng kanyang pagkasilang at sa kanilang mga lahi, alam na niya yan. At naging paraseyo pa nga siya. O di ba? Tapos sasabihin niya dito sa Roma 7:9, kinukwento nga niya yung dati niyang kalalagayan. Nung una, nabuhay ako na walang kautusan. Pero pagdating dito sa 3:5 ng Filipos, sinasabi niya, sinusunod niya yung mga kautusan ng mga Pariseyo. Kaya mula sa maliit
hanggang sa nagbinata, hanggang siya ay lumaki, ay naroon siya sa kautusan ni Moises. Ibig sabihin, nasa kautusan pala. Pero dito, pinapaliwanag niya yung kalalagan niya na dati na yung kautusan pala ni Kristo, wala pa siya. Kaya yung sinasabi niyang pagiging matuwid ay hindi niya magawa dahil wala pa siyang aral at turo na tinanggap. Puntahan natin yung 7:15. Yan po yun. Hindi ko maintindihan ang aking sarili dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. O, di ba? Yung mabubuting gawin, yung matuwid, hindi niya magawa kasi nga wala pa siyang aral eh. Ang ginagawa niya, yung mga bagay na ayaw niyang gawin pero yun ang kanyang ginagawa. Malinaw po ba? Nakakagawa siya ng kasalanan dahil nga hindi niya alam eh. Kaya ang alam niya ay paglalapit sa mga saserdote ay maghahandog sila ng tupa, mapapatawad nga ang kanilang kasalanan. Yun ang alam nila. Pero dito ho sa pag-aaral natin, naiintindihan ba ninyo? Nung una. Pero hanggang na ikaw'y lumalakad sa aral at turo ni Kristo, abay magbabago ka. Si Apostol Pablo, ganito rin ang nangyari nung una eh. Di ba? Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Gusto niyang gawin ng mabuti, hindi niya magawa. Pero yung ayaw niyang gawin, yun ang ginagawa. Di ba? Kasi nga, wala siyang aral. Kaya, nung naaralan siya, ito yun. Maiintindihan mo. So, aralin natin yan, mga bagay na yan. Para maintindihan mo, mga kapatid. Sa mga bagay na yan, para maintindihan mo, no? Kasi sinasabi mo, kung itutuloy pa natin itong huli mong talata, sabi mo, kayo, Brother Owen, hindi na nagkakasala dahil kayo ay matuwid. Alam niyo po, ang tao'y naging matuwid kapag sinusunod mo ang aral. Hindi ka na magkakasala dahil naaralan ka ng salita ni Kristo. Ano ba yung salitang matuwid? Para hindi ka magkasala, para hindi ka makalabag sa utos ng Diyos, ay itong gawin mo. Alamin natin sa kautusan ni Kristo para malaman mo, para hindi ka magkasala, no? Ito kapatid, babasahin natin para sa iyo. May sabihin mo, parang hinahatulan mo ako na, Brother Owen, hindi ka na pala nagkakasala, matuwid ka na. Kaya nga nagiging matuwid tayo, sinusunod natin yung aral ni Kristo. Pakinggan mo itong aral ni Kristo para maging matuwid ka rin. Basahin natin ito, no? Basahin po muna natin itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya. Sabi po dito, no, 5:23, kainahunan at pagpipigil sa sarili, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka lalabag sa utos ng Diyos, hindi ka magkakasala. Ano yan? Kasi kasama yung 22. Puntahan natin ang 22. Tapusin natin hanggang 23. Para maintindihan mo, para hindi ka makalabag sa utos ng Diyos at hindi ka magkasala. Sabi po dito, dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay, walang kautusan. Diba? Kapag ginagawa mo yan, wala nang kautusan. Hindi ka lalabag sa utos ng Diyos kasi walang utos pala pag ginaganap mo ang mga bagay na yan. Malinaw po ba? Kaya nung sinasabi mo sa akin na, Brother Owen, hindi ka nagkakasala dahil kayo ay matuwid. Kaya nga nagiging matuwid tayo, sinusunod natin yung aral ni Kristo. Yan ang sabi po dito. Sa ibang salin, maiintindihan natin yan. Di ba? Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kasi nga po, meron ka bang pagpipigil sa sarili mo? Meron bang ikaw kahinahunan? Meron ka bang pag-ibig? Meron ka bang kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan? Yang mga bagay na yan na sinasabi ni Kristo sa mga sulat ni Apostol Pablo, hindi mo malalabag ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka magkakasala. Tama po ba? Tapos sinasabi mo, unti-unti kang binabago, tapos hindi mo pa magawa yung mabuti. Kasi nga, wala ka pang aral ni Kristo. Kaya nagkakasala ka pa. Yun ang dahilan. Kaya huwag ka magpe-praise God. Katapos nung ikaw humingi ng sorry kay Lord, praise God. Tapos balik ka na naman uli. Hingi ka na naman uli ng tawad, praise God. Balik ka uli. Ganun ba ang gusto nyong gawin? Kasi merong talata na doon sa, unang Juan 1:9. Puntahan natin yun, no? Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Pag hindi nyo naiintindihan ng kasulatan, mahihirapan kayong unawain ng mga bagay na yan. Basahin natin ito, no?
Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, kapag naipagtapat mo na sa Diyos ang iyong kasalanan, talagang maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. O di ba? Kaya kung ikaw ay nabigyan ng katuwiran ng Diyos, nagiging matuwid ka na rin. Napatawad ka na. Tapos gagawa ka pa uli ng kasalanan, hindi na yung katuwiran ng Diyos na sinusunod mo. Kasi nga po, yung ating inaaral dito, yung katuwiran na sinusunod natin, utos ni Kristo pala, para maging matuwid ka, para hindi ka mag-asala. O di ba? Malinaw ba sa iyo yun? Kasi kung ikay papaalipin pa rin, hindi ka talaga sumusunod kay Kristo. O basahin natin ang Galatia 5:1. Doon natin makikita. O puntahan natin ha. Sabi po dito, pinalaya tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. O di ba? Anong kautusan? Yung kautusan na sinasabi diyan, kautusan kung ikaw ay sumusunod sa kautusan ni Moises. At hindi na doon nakabatay ang ating pananampalataya, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Nakita po ba yung ibig sabihin kanina doon sa 5:23? Pinumpisahan ko lang sa 1 para maintindihan natin. Para hindi natin malabag ang utos ng Diyos. Kaya manindigan kayo sa pananampalataya ninyo at huwag kayong magpaaliping muli. Ibig sabihin, huwag ka uli magkasala. Hindi ba't malinaw naman yan? O basahin natin sa isang salin. Sa kalalagayan ay pinalaya tayo ni Kristo. O lahat po yan, Hudyo ka man o hindi Hudyo, ang tinutukoy dito. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Yan. Yung alipin, kasalanan. Kaya sinasabi po dito, huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. O, di ba? Hindi mo ba alam na tayo naaalipin ng kasalanan dahil sa paglabag natin sa utos ng Diyos? Para hindi mo malabag ang utos ng Diyos, ulitin natin para maging matuwid ka. Yung sinasabi mo dito na, kayo, Brother Owen, hindi naman nagkakasala dahil matuwid na kayo. Kaya tayo nagiging matuwid, sinusunod natin yung aral at turo ni Kristo. Balikan natin yung 5:22 ng Galatia para maging maliwanagan tayo, no? Okay, sabi po dito, puntahan natin ito. Ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. O di ba? Hindi mo na malalabag ang utos ng Diyos, hindi ka na talaga magkakasala kasi sinusunod mo na yung aral at turo ni Kristo. Malinaw ba sa iyo? Sana maunawaan mo na ito. Kung saan unti-unti ka na nga binabago, sinasabi mo dito, no? Ang problema sa iyo, hindi ka talaga naaaralan pa ni Kristo kasi bumabalik ka uli sa dati mong kalalagayang makasalanan. Hindi mo kayang gawin yung dati mong, ito, sabi mo ha, yung mga bagay na ayaw mong gawin, pero nagagawa mo pa rin. O, di ba? Ayaw mong gawin talaga yung kasalanan pero bakit nagagawa mo pa rin? Ang gusto mong gawin, di ba? Makagawa ka pa rin ng kasalanan. Tapos pala ang inyong solusyon, Lord, nakagawa ko ng kasalanan, confess ka na naman. Tapos nakagawa ka na naman kasalanan, confess ka na naman. Hindi po para ang Diyos ay konsenador sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Kasi kapag bumabalik ka sa dati mong kasalanan, anong payo ng Panginoon diyan? Sa mga taong ganyan ang paulit-ulit na lang ginagawa mo, yung kasalanan. O unawain mo ang talatang ito para maging malinaw sa iyo. Sa mga sulat pa rin ni Apostol Pablo, para ito sa mga hindi Hudyo na tulad natin. Pakinggan mo ito. Basahin mo ito ha, kaibigang Renato. Sa 3 pagkakataon kung binigyan kita ng magandang paliwanag, maintindihan mo na ito. Sabi po dito sa Hebreo 10:38, at mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Malinaw po ba? Ibig sabihin, tumatalikod kapag gumagawa uli ng kasalanan Kaya nga ikaw ay lumapit sa Diyos, humingi ka ng tawad para mapatawad ka. Yan o, sabi po dito, at mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid. Namumuhay ka ba sa matuwid na pamumuhay?
yung ating binasa kanina. Sinusunod mo ba yung mga utos ni Kristo na isinulat ni Apostol Pablo? Meron ka bang pag-ibig? Meron ka bang pagpipigil sa sarili? Yung pagpipigil, para nga hindi ka magkasala. Pinipigil mo ang sarili mo na hindi ka magkasala. Kontrolin mo ang iyong sarili. Di ba? O, balikan natin itong talatang ito. Kasi kapag ginawa mo ito, no, sabi mo kanina kasi dito may pananampalataya ka Di ba? Ulitin natin. Sabi mo dito, ako po ay nalinis at natubos na ng dugo ng Panginoon Jesucristo. Kung natubos ka na talaga, huwag ka na nga babalik dun sa dati mong kalalagayan. Kasi natubos ka na, pag sinubos, inalis ka na doon sa dati mong kasalanan. Bumabalik ka. Sabi dito, at mabubuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Di ba? Dapat ganito ang maging buhay natin. Tuloy natin ang 39. Sabi dito, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod sa Diyos at napapahamak, kundi kabilang tayo sa mga sumasampalataya at naliligtas. Yan. Kasi pag sinabi mong nagkakasala ka pa rin, tumatalikod ka talaga sa Diyos. Ang sabi dito, mapapahamak ka. Yan ang dapat mong malaman. Baka hindi mo pa rin ito naiintindihan sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo. Gusto ko maging malinaw ito sa iyo. Para maging malinaw ito sa ating lahat, hindi lang sa iyo, sa ating lahat. Sabi po dito sa Hebrews 6:4, upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya makapagsisisi. Ayun, gusto pa ninyo magsisi pa? Sabi mo, parang ginagamit mo yung unang Juan 1:9 confess ka ng confess, hindi na po dapat ganun ang mangyari Kasi napatawad ka na nga Hihingi ka na naman uli ng tawad, ganun ba? Sabi dito, balikan natin ang talatang ito. Ulitin natin dito sa una. Sabi dito, upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap ng Banal Espiritu. Anong tinanggap nating Banal Espiritu? Ibig sabihin, naturuan ka. Kasi ang Banal Espiritu, nagtuturo din po yan ng katotohanan na ipinahayag na ni Kristo. Kaya na ito po ay nire-relay uli niya. Nire-remind sa atin yung mga aral at turo ni Kristo. Iyan po ang napapatnubayan ng Banal Espiritu. Tuloy. Nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos. Yung sinabi mo kanina, nakatikim ka na. Ibig sabihin, natapos ka na ng dugo ni Kristo. Tapos ito, balikan natin itong talatang ito. Sabi dito, tumanggap ng Banal Espiritu, nakatikim ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang inihayag sa huling araw. Pagkatapos kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ganyan pala ang ginagawa ninyo kapag bumabalik ka uli sa dati mong kasalanan. Ibig sabihin, ibinabalik mo uli si Kristo doon sa krus sa kahihiyan na ginawa niya doon sa pagkapako sa krus. Malinaw po ba? Kaya dapat tayo maliwanag ang ating isip. Alam ba ang tamang gawing matuwid o magkasala ka uli? Yung matuwid, tinuturo ni Kristo para maging matuwid ka, ay di tanggapin mo yung aral. Ano yung aral? Yung binanggit ko kanina, ito balikan natin itong talatang ito. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Ano yung mga utos ng Diyos? Yun, magpigil ka sa iyong sarili para hindi ka magkasala. Di ba? Kaya pala kayo nagkakasala pa, katulad ni Apostol Pablo, yung dati niyang kalalagayan. Bago sasabihin ni Apostol Pablo, wala man siyang kautusan. Wala siyang kautusan ni Kristo. Yung sinasabi dito sa, balikan natin para maging malinaw sa inyo ang mga sinasalita ng salita ni Kristo. Sa isang salin, basahin natin. Nung una, nabuhay ako na walang kautusan. Ay katulad niya, wala ba siyang talagang kautusan? Katulad po niyan, wala ba siyang kautusan? Nabubuhay nga, isang pariseo siya. Nasa kautusan siya dati ng mga pariseo. Yung sinasabi naman po dito, nabuhay siyang na walang kautusan ni Kristo. Kaya yung kanyang ginagawa, yan.
Anong ginagawa niya dati? Kaya nga ang kahulugan dito, sabi niya, pero nang malaman ko ang kautusan, o naalaman niya ang kautusan ni Kristo, naalaman kong ako pala'y makasalanan at nahatulan ng kamatayan. O di ba? Dapat mong malaman nung kapag wala kang kautusan ni Kristo, may hatol pala ng kamatayan. Kaya sinasabi dito sa 15, para maging malinaw sa atin, hindi ko maintindihan ang aking sarili nung wala pa siyang kautusan ni Kristo. Dahil ang mabubuting bagay na gusto kong gawin ay hindi ko magawa. Pero ang mga bagay na ayaw ko gawin ay siya kong ginagawa nung una. Kasi nga wala pa siyang utos ni Kristo, kaya ganito ang kalalagayan ni Apostol Pablo. Naiintindihan mo ba? Ganyan pa rin pala ang dati mong kalalagayan. Wala ka pang aral at turo ni Kristo, kaya nilalabag mo ang mga utos ng Diyos. Kaya ngayon, sundin mo na para hindi mo malabag ang utos ng Diyos. Sabi po dito, balikan natin yung para malaman mo ha. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siya nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang inyong buong pagkatao. O, di ba? Para walang kapintasan, hindi ka magkasala sa Diyos. Ingatan mo yung espiritu mo, kaluluwa mo, katawan mo, hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Paano ka babalikan ni Kristo? Nananatili ka pa sa kasalanan. Hindi ka ililigtas. Gusto mo ba yan? Ano? Yan ang dapat mong alaman ha? O ito pa. Alamin mo pa ito sa talatang ito. Ikalawang Tesalonica 1:10, mangyari ito sa araw ng pagbabalik niya at papupurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal. O yung mga matuwid, pinabanal po yun. Yun po ang pararangalan niya na walang ibang kundi yung lahat ng sumasampalataya sa Kanya, kabilang kayo rito. Dahil sumasampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. Yan. Yan lahat ng mga ipinahayag ng mga apostol, salita yan ni Kristo. Kung sinusunod natin, hindi ka mapapahamak. Para sa pagbabalik ni Kristo, hindi ka maiwan. Di ba? Kasi maiiwan talaga at makakaranas ng hatol at parusa ng Diyos at mahatulan ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Patuloy pa rin sa pagkakasala, di haayaan kayo ng Diyos. Kaya nga narito tayo mag-aralan, maunawaan ang mga salita ni Kristo. O ito pa ha, alamin mo pa rin ito, sa dami nating pinag-aaralan, ay hindi mo pala nauunawaan ng mga bagay na ito. No? Ito, basahin natin ito. Sabi po dito, para hindi ka magkasala ha, unawain mo pa rin ito. Mga awit 119:11, ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Yan. Para makita mo, yung aral at turo ni Kristo, ingatan mo sa iyong puso para hindi ka magkasala. Okay? So salamat po sa inyo pong panahon at pakikinig. Naway may natutunan naman tayo. At sana kay Reyes Renato, maging aral ito sa iyo. Na huwag ka na magpatuloy, aralin mo ang salita ni Kristo, toparin mo ang sinasabi sa aral at turo ni Kristo. Okay? So salamat pong muli, huwag kang makalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli po. Amen.